baka pagtakas o pag-iwas lang yan. Pag-iwasan sa pananagutan. Isang bantay, ang akala niya ay natakasan ng kanyang mga prisoners, ang muntik na magpakamatay. Gawa 16:27. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas sa mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito ay binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Alam niyo kasi, death ang penalty sa mga Roman soldiers pag natakasan ng kanilang bihag. Nakakulong si Paul at ang kanyang mga kasama sa isang dungeon. Kakakanta nila, lumindol, nabuksan ang mga rehas, nakalalag ang mga kadena ng mga bilanggo. Nung magising yung gwardya, dahil nakatulog pala, akala niya nakatakas na ang lahat, magpapakamatay na siya. Sabi ni Paul, huwag mong gawin yan. Huwag mong sakta na yung sarili. Nandito kami lahat kahit magbilang ka. Biruin niyo, magpapakamatay na siya, mali pala. So dapat hindi ginagawa ang ganyang mga bagay. At kung may pananagutan ka, di harapin mo yung pananagutan, pero huwag ka magpakamatay para lang makatakas. Baka pagtakas lang yan sa usig ng budhi. Sa Biblia, Mateo 27:4-5, si Judas, matapos siya ipagkanulo si Jesus, sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anuang bahid ng kasalanan. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot ng mga priests. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Terrible. Nagbigti, pwede namang humingi ng tawad. Hindi nga ba namatay si Jesus para bayaran ang kasalanan ng lahat? Pwede namang magpalista si Judas doon, Lord, isama niyo na po ako sa listahan ng beneficiary sa inyong kamatayan. Pero nagbigti. So kung sobra kayong guilty at yan ang dahilan, humingi ng tawad. Magbalik loob. Handa naman na magpatawad ang Diyos. At alam nyo, maraming mga magulang handang-handa rin magpatawad kahit ano pang kasalanan ng anak. Minsan naggagalit-galitan lang yan para magturo ng leksyon, para huwag mong ulitin. Minsan ay sobra ko minsan na nagagalit sa'yo, pero ang gusto kay yakapin, gusto kang mahalin dahil awang-awa sa'yo. So kung ikay may nagawa na sa palagay mo, hindi mapapatawad ng iyong magulang, huwag na huwag kang magpakamatay dahil siguradong papatawarin ka. Huwag ka lang magpakamatay. Napakasakit sa magulang yung mamatayan ng anak na ganun. Lalo't alam niya, nagpakamatay dahil akala ay hindi mapapatawad. Hanggang mga magulang ay handang-handa magpatawad. Huwag kayong nagpapakamatay kahit na ano pa ang nangyari. Ang mahalaga sa tao, buhay. At alam ba, guilty ka, hindi madala ng budhi mo, gulong-gulo ka. Sa palagay mo kaya, pag nagpakamatay ka, matatahimik ka. Pag dilat mo, nando si Satanas. Pag dilat mo, lalong gulo ang sinuong mo. Sigurado ka bang mas mabuti, mas maginhawa, mas kanais-nais ang pupuntahan mo? Natatandaan ko isa nating kapatid sa Panginoon na may sobrang kapansanan sa kanyang katawan. Kung saan siya iwan ang kanyang mga kamag-anak sa umaga, sa part ng bahay nila, pagdating nila sa gabi, nandun pa rin siya. Kasi hindi siya nakakaalis, hindi siya nakakagalaw. Nagpapagulong-gulong lang siya kung kaya niyang gumulong para makarating sa ibang part ng bahay. Minsan, iniupo siya sa bintana nila at doon siya iniwan para makapamintana naman siya habang nagsasaka yung kanyang mga kapatid. Nung lumingon siya sa ibaba ng lupa, tapat ng bintana nila may drum, ipunan ng tubig. At sabi niya, kayang-kaya ko magpatihulog para mag-shoot na ako sa drum na ito at mamatay. Dahil ayoko nang mahirapan. At dahan-dahan nga niyang pinilit sa tulong ng kanyang kamay kasi yung paa niya hindi talaga na igagalaw. At nakaakma na siya magpapatihulog nang bigla niyang naisip, teka! Kung magpunta ako sa impyerno, nakapag-isip-isip, hindi siya nagpakamatay. At humaba ang panahon, nakilala pa niya ang Panginoon, na-save kaya ngayon kung saan-saan pa siya nagpapatotoo dahil biruin niyo kung nagpadala siya doon sa bugso ng damdamin na magpakamatay. Kaya sasabihin mo, baka naman lumipat ako sa mas mahirap na kalagayan. Anong katiyakan ko na mapapabuti? Hebreo 27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon, magtatanong yung iba, Pastor, paano po yung kilala ko nagpakamatay? Nagpunta po ba yun sa hell? Hindi ko yan kayang sagutin. Diyos lang ang may alam. Pero para sa akin, dahil hindi natin alam, ipagpasa Diyos natin. Tulad nga na atin sinasabi, ang Diyos ay higit na mabuti at mabait kaysa sa atin. Hindi natin alam ang maaabot ng kanyang unawa at pag-ibig
So italaga natin sa kabutihan ng Diyos yung mga namala na hindi natin alam kung paano mangyayari sa kanila. Huwag nating problemahin yung hindi na natin malulutas. Ang problemahin natin yung mga buhay pa na huwag itong maulit kanino man, at idalangin natin sa Panginoon na yung kabaitan niya ang siyang umiral sa kaso ng mga taong nagpakamatay. At saka kung meron kang mga pananagutan, marami kang utang, marami kang sakit, halimbawa ayaw mo na maging pabigat, magpapakamatay ka, anong gagawin mo sa mga mahal mo sa buhay, nasasalo ng lahat? Sasabihin sa inyo ng mga kamag-anak mo, ba't ka nagpakamatay? Ang mahal-mahal ngayon ng taon. Oh. Dahil sigurado sila magpapalibing sa iyo. Mabuti kung ayos na ayos ka na, may insurance ka and everything, no? Pero kung magiging pabigat ka rin lalo, mag-isip-isip. At kung may kasalanan, magsisi. Magbagong loob. Kung nagkamali, ituwid ang pagkakamali. Unang Juan, 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So ang bigat-bigat ng kasalanan, ihayag sa Diyos, ihingi ng tawad. Namatay na nga ang Panginoong Hesus para dyan. Bakit kailangan nating ipagpakamatay ang ganong mga bagay? Isa pa pong tanong,